sa Cagayan. But honor code ng PMA, never lie, never cheat, never steal, and never tolerate those who do. Ang honor code na ito ang magsisilbing paalala, hindi lamang sa PMA cadets, graduates, mga aktibo sa serbisyo, sa mga retirado, kundi sa lahat ng public servants at sa lahat ng mga Pilipino. Hindi obligasyon ng isang tao, lalo na ng mga nagsisilbi sa gobyerno, na payamanin ang interes ng iilan o ng kanilang mga kaalyado. Ang tungkulin nating lahat ay para sa bansa at sa taong bayan. Huwag magpalunod sa sariling ambisyon, kundi sa interes ng bawat Pilipino. Kaya sa pagtatapos ng Talang Dangal Class of 2026, inaasahan ng Pangulo na magiging katuwang kayo ng pamahalaan sa pagsusulong ng isang mas ligtas, mapayapa at matatag na bagong Pilipinas. Today, we once again witness a solemn transition from young cadets shaped by discipline into full-fledged officers entrusted with the protection of our great republic. To the 207 graduates of this year's class, I congratulate you. I also extend my congratulations to those who have distinguished themselves through exceptional performance. You all now carry the name. It is a name that reflects a new core of leaders who must prove that courage, integrity, and loyalty are not mere aspirations, but a non-negotiable standard. As you take your oath today, remember that your loyalty is not to any political interest, not to any individual, nor any passing ideology. Your loyalty must always remain with the Constitution of the Republic of the Philippines. Pangulong Marcos Jr., pinasinayaan ang bagong Brain and Spine Center sa Cagayan. Batid ni Pangulong Marcos Jr. ang kakulangan ng specialty centers sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Dahil dito ay pinag-utos ng Pangulo sa Department of Health na magtayo pa ng mga ospital na may specialization para tugunan ang pangangailangan ng bawat pasyente. Ang bagong Brain and Spine Center ay matatagpuan sa Cagayan Valley Medical Center sa Carig, Tuguegarao City. Kaya nitong maghatid ng dekalidad na serbisyong medikal sa mga Pilipino sa tulong ng 2 operating room theaters, 30-bed capacity at mga espesyalista na bihasa sa stroke management, neurosurgery, neurophysiology, neurodiagnostics at iba pang neurological services. Kung noon ay kailangan pang bumiyahe ng malayo ng mga taga-Cagayan at karatig lugar upang magpatingin sa mga eksperto, ngayon ay mas accessible na sa kanila ang dekalidad na serbisyong medikal. Pero hindi rito nagtatapos ang kampanya ng gobyerno para sa ikagagaling ng mga pasyenteng Pilipino. Layunin ni Pangulong Marcos Jr. na magkaroon ng specialty center ang bawat rehiyon sa bansa. Kaugnay nito, inaasang matatapos ang 349 specialty centers sa taong 2028 dahil gusto ng Pangulo na matugunan ng lubos ang problemang medikal ng bawat Pilipino. Napakahalaga itong pagpapatayo ng Brain and Spine Center dito sa Tuguegarao, no? Dahil ito nga po yung kauna-unahang taong 2028 dahil gusto ng Pangulo na matugunan ng lubos ang problemang medikal ng bawat Pilipino. Napakahalaga itong pagpapatayo ng Brain and Spine Center dito sa Tuguegarao, no? Dahil ito nga po yung kauna-unahang Brain and Spine Center, hindi lang dito sa Tuguegarao, paging itong sa Rion 2. Brain aneurysm, brain tumor na kailangan hong maoperahan. Isa sa bagong polisiya ng Department of Health ay inutos ko sa kanila, matuto na tayo, maglagay tayo ng specialty center sa iba't ibang lugar. Para naman, kapag may sakit at kailangan mapunta sa isang specialty center, ay hindi pa kailangan lumipad pa o pumunta pa. Kasama dito sa center, sa specialty center na ito, ay yung mga pasyente ay kasama sa zero balance billing. At ang ibig sabihin zero balance billing dahil nagko-contribute ang DOH, nagko-contribute ang PhilHealth,
at saka yung lahat na may maip. At yan lang naman ang mga hangarin natin. Kaya asahan ninyo na ipapagpatuloy namin lahat ng programa para sa kalusugan ng ating mga kababayan, ng lahat ng taong bayan ng Pilipinas. At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Kenneth Pasyente, PTV. Hi ma'am, good morning po. Ma'am, maraming lugar po sa bansa yung nakaranas po ng rotational brownouts nitong mga nakaraang araw dahil po sa power supply disruptions. Meron po bang direktiba si Pangulong Marcos Jr. sa DOE, lalo na po apektado rin yung mga medical na pangangailangan po ng ating mga kababayan? Opo, at umaksyon po agad ang Department of Energy at ito po ang kanilang mensahe na ipapaabot natin sa taong bayan. And I quote, "Under the directive of President Ferdinand R. Marcos Jr. to immediately stabilize grid conditions and protect consumers from power disruptions, the DOE swiftly ordered NGCP's restoration of affected transmission lines, which are Tayabas Ilijan 500 kV and Dasmariñas Ilijan 500 kV line. Actively work with generating companies to safely synchronize affected supplies capacities back on the grid. Mobilize the Grid Reliability Task Force with ERC, IEMOP, Transco, and PSALM, and directed NGCP to provide the full technical and incident reporting to ensure accountability and the safe return of critical capacities to the grid." End of quote. From the DOE po to. Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Good morning, Undersecretary. How does the Palace respond to growing calls to replace Interior Secretary John Vic Remulla? Wala pa pong anumang makukomento sa panawagang yan. Hindi po ito napag-uusapan sa ngayon. Gaano po ka-satisfied ang Pangulo doon sa performance ng DILG, not only with the Senate fiasco last week, but also with wrong information about Zaldico's golden visa, Zaldico's Portuguese passport, the timeline for his arrest, as well as the supposed soon release of the Interpol? Medyo nagkasunod-sunod po kasi. Ano po yung pinapataw ng Pangulo? How does the President hold the Interior Department accountable for these gaffes? Sa ngayon, ang huling pagkita ko po na sila'y nagkausap sa aking huling, kumbaga ako'y witness, yung huling pagpupulong bago tayo nagkaroon ng briefing noong Huwebes. Wala po sa akin, personal po, ay wala naman po akong nakitaan na natanggal ang tiwala ng Pangulo kay Secretary John